kaya natin yan. With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Karagdagang kaalaman kung paano malulunasan ng iba't ibang karamdaman. Tuloy po kayo sa programang Pangkalusugan. Lunas. 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 Magandang gabi Luzon, Visayas at Mindanao. Good evening po sa lahat ng mga nakatutok sa atin ngayon nationwide at sa mga nasa labas ng Pilipinas. Kasama po ninyo Cheska San Diego Bobadilla. Kayo po ba'y inuubo? Kayo po ba'y sinisipon o katatapos nyo lang? Yan ang ating pag-uusapan ngayon dahil naku, naririnig na naman natin itong may mga flu-like symptoms at mayroon daw ngayon na super flu. Yan ang ating topic ngayon. Kapartner po natin ang MX3 Natural Supplements at para ipaliwanag bakit nga ba parang ang daming may sakit ngayon. Kasama natin si Dr. Edwin Bien. Doc, good evening po. Hi, good evening to you, Chess. Sa mga nakikinig sa atin, napakaganda ng mga question na yun ni Miss Chess, no? I'm sure marami po sa inyo nakaka-relate. Ang daming malat, ang daming nakasiklив, Doc. Oo, tsaka hindi lang dito sa Pilipinas, ha? Yung mga nababalitaan ko, maging sa ibang bansa. Oo. Yan nga ang maganda pag-usapan natin ngayon. Dapat mga ikabahala itong ating mga nararamdaman kasi parang ang dami nating kakilala na nagkakaroon ng pare-parehas na sintomas. Kapartner natin ang MX3 sa ating discussion at meron din tayong hotline number. Doc, ulitin lang natin at banggitin yung hotline number po. Ang numero po natin na pwede po ninyong tawagan after o i-text, no? 0918-8888-693. Okay. Pwede rin po kayo mag-PM sa amin ni Doc. Pwede rin sa Facebook page ng MX3 Natural Supplements. Hanapin niyo po sa Facebook. Pwede rin sa aking Facebook page, Cheska San Diego Bobadilla. Si Doc meron din. Meron din pong messenger account si Doc. Opo, hanapin niyo lang yung pangalan ko po. Edwin A.
BN. Ayan, sige Dok, pag-usapan na natin kasi ang dami yata talagang nakaka-relate. Yung iba katatapos lang daw makarecover sa super flu. Paano ba tinatawag na super flu, Dok? Actually, ito ay may pangalan ito. Ang tawag nila ay subclade. Very parang akala mo. Ano masasabi mo rito? Parang parang pang Marvel superhero. Oo, parang superhero. Subclade. O, H3N2. May numero pa H3N2. Ito daw ay tinawag nilang super flu dahil mutation ito. Ayan na naman, di ba? Yung mutation no? Yung nag-ibabang hugis. Oo, yung parang nakikita na napanood natin, nabalitaan, na update tayo ng madalas niya nung panahon ng pandemya, Doc, na may nag-mutate, iba na naman ang variant, di ba, Doc? Actually, kaya siya nag-mutate. May dahilan din na kagagawa ng tao Ang nag-mutate po yung yung virus na influenza A. Okay. Influenza A. Common yan kaso Ngayon, ang kagandahan dito sa Pilipinas, ang trangkaso sa atin, hinihiga lang natin no? Yung iba nga pumapasok pa, Doc, ha? Oo, pumapasok, kumahatching sa harap ng iba. Ay, naka-present pa din. Oo, pero may mga bansa, lalo na sa Amerika, siguro dahil may insurance system sila parang parte na ng service sa kanila yung pagpapabakuna against influenza. Okay. May meron silang 4 na seasons, di ba? Kapag parating na yung season ng taglamig, that means after the fall, di ba? Spring, summer, or fall. Yes. Sunod, parang kanta, no? Spring, summer, or fall. Ang susunod, winter Yung lalong-lalo na yung mga sobrang lalamig na lugar sa East Coast. Okay. O New York, common sa kanila yung may pabakuna. Okay. Dito sa atin may mga nagpapabakuna na rin kontra flu. Pag nagpapabakuna ka, ang tendency mo, malabanan yung common flu virus. Okay. So, magpapatintero kayo nung flu virus. Siya naman, dahil may protection ka, hahanap naman siya ng ibang paraan para ma-infect ka. Kasi ang virus hindi nabubuhay sa sa inanimate object Nabubuhay yan sa living object. So, kailangan niya tayo. Ang paraan nun, mag-mutate siya. Yun. At isa sa mutation, itong subclade superflu. At isa sa challenge, Doc, dahil kahit may influenza or flu vaccine tayo, minsan kailangan mo na siya ng January, February para lalabas siya, April, May, kalahati na yata ng taon, Doc, hindi pa available yung vaccine for that year. Oo, tsaka dito sa atin, nung dumating itong super flu, wala na actually pinipiling panahon, Ito nga lang kapanahunan ng December at Enero, hindi mo napupuna na medyo malamig. Yes. Bagyo weather tayo sa Manila. Enjoy ang lahat, Doc. Enjoy. Yan yung paborito rin ng ng virus Yung medyo malamig-lamig. Yung medyo malamig-lamig na yan, nag-e-enjoy silang pumasok sa tao And that is why napakarami po sa atin ang nagugulat na lang ba't tinatrangkaso. Yan. So, ang pumapasok sa atin, kung maaari nating ipakita itong mga pictures natin, ang picture number 3, yan yun. Ano ang what is superflu? Yan. Okay. So, variant yan Variant yan nung regular na virus. Now, ang question dito, bakit siya tinawag na super? Yon. Naalala mo kapanahunan din ng COVID, may mga variant na Yung, naalala mo yung Omicron? Yung mas mabilis makahawa at Yun. Oo, Doc, mas mataas ang, kumbaga mas matinding sintomas ang mararamdaman mo?
mabilis siyang mag-spread. Magaling siyang pumasok sa tao. Kaya Okay. super flu. So nung nag-mutate siya, nakahanap siya ng paraan na hindi siya malalabanan ng bakuna o malalabanan ng naturalesa o immune system ng tao. Uh-huh. So ang dali niyang makahawa at paborito niyang hawaan, yung mga mahihina ang katawan. Yan yung mga bata. Ang dami ko Okay. nakita mga batang may ganyan eh. At saka yung mga may edad na, matatanda. Yan. Okay. So ito yung lalo na ng panahon ng pandemya tinawag na mga vulnerable, Doc, no? May mga Oh, yun. comorbidities. Yon, oo. So marami sa atin ang may comorbidities at vulnerable. Nandiyan ang alta presyon, nandiyan ang diabetes, nandiyan ang mga may karamdaman na mabibigat, yung mga na-stroke. So they are the most common na mahawaan ito. But also, hindi mo kailangan maging vulnerable masyado kung ikaw naman ay isang taong prone sa exposure sa mga public places. Oh, okay. Lalo pa ngayon, Doc, parang medyo nakakalimutan na rin yata ng ating mga kababayan o tayo rin mismo na yung paggamit ng face mask, yung physical distancing, medyo balik na talaga tayo sa pre-pandemic, Doc. Oo, kasi face mask, 10 piso rin yun eh. Okay? Tapos, kung itatapon mo kagad per day, siyempre mabibigatan ka rin sa gastusin doon sa face mask, di ba? So, yung mga tao nagre-reuse ng face mask. Problema, huhubarin yung face mask, kakain, ilalapag sa lamesa. Oo, babalik na naman. Ibabalik ulit. Kasi lalapag, babalik ulit, di ba? Kaya, ginagawa nila, sinasabit na lang nila yung face mask bilang bracelet, di ba? Minsan, Doc, oo. O nakahawak sila doon sa sabitan ng jeep o sabitan ng LRT, MRT. So, Nakakahawa rin yun. maraming napipick up yung face mask na in fact yung pa magiging source of infection natin eh. Naku, Yeah. okay. So yan yung mga dapat na medyo bantayan ulit natin sa mga panahon ngayon. Lalo nga sabi ni Doc, malamig ang panahon. Yan ang medyo favorite din, hindi lang natin, kundi ng pagkalat ng virus or infection, Doc. Tama po. So, asahan natin na itong darating na February kung saan magiging malamig pa, Oo. mas marami pa po ang magkakaroon nitong super flu. Huwag naman sanang dumating sa punto na kamukha nung panahon ng pandemic na yung virus ay naging dahilan na magdulot ng kondisyon na kung tawagin ay pulmonya. Oo. Yung pulmonya, kung maalala nyo, nung panahon ng COVID, ang nakamamatay, hindi yung COVID itself. no? So sana ang super flu na to ay hindi mauwi sa pulmonya at Ayan. maging pandemic. Oo. Magfe-face mask na ba ulit ang lahat tuwing nasa labas ng bahay? Yan po ang ating pag-uusapan. Kasama natin si Dr. Edwin Bien dahil topic natin ngayong gabi ay super flu. Kayo ba ay may super immune system? Naku, tingnan nga natin kung match yan sa tindi ng flu symptoms na meron sa mga panahon na ito. Ito po ang programang Lunas. Katuwang natin si Dr. Edwin Bien sa discussion at ang MX3 Natural Supplements. Babalik ho tayo matapos lamang ang ilang paalala. Number 1. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulong sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Kala, amoy good vibes. Amoy forever.
Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses. Mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, 12:00 ng tanghali sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ng pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo. Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo. Ang dami-dami talagang mga sakit ngayon. Kaya para malaman kung paano ito maiiwasan at malulunasan, tayo na't makinig sa ating programang Lunas. Balik tayo sa ating talakayan sa programang Lunas.
May mga sinisipon ba ngayon o hindi na kayo makahinga? Bungad ang inyong tunog at ngongo ang inyong pagsasalita. Baka super flu ang inyong nararamdaman. Pag-usapan natin yan kasama natin si Dr. Edwin Biendo. Kanina pinag-usapan natin kung paano ito naghahawa-hawan na naman, ano yung climate or weather na gustong-gusto ng pagkalat ng ganitong virus, at yan ay diniscuss natin kanina. So ituloy natin, Doc, yung mga nararamdaman ng isang taong may super flu. Well, meron tayong picture dito na maganda, yung picture number 5. Paano nyo daw malalaman kung ito ay simpleng sipon lang, o ito ay regular na trangkaso, o kumbaga sa halo-halo, espesyal yung trangkaso mo. May ice cream sa ibabaw, tsaka may leche plan. Okay. So, ano pagkakaiba sa tingin mo? Mas matagal ang recovery, Doc. Kasi minsan kapag kasipon, kinabukasan okay ka na eh. Actually, yes. So, tama yon. That's one point that's good, no? Now, regarding regular na trangkaso at super special na trangkaso, itong super flu, ang taas ng lagnat, hindi sinat-sinat lang. Okay. Yun. Di ba sa trangkaso, minsan sinat lang eh. Yes. Kaya nga pumapasok pa sa trabaho eh. So, hindi masyadong nakakapagbaba ng resistensya. Whereas yung super flu talaga, ang taas ng lagnat mo, abuti ng 39, may nagka-40 pa. Okay. Yan. Tapos, yung mga sintomas niya, marami-rami rin. Kamukha din ng trangkaso, mayroon lang kakaiba. May pinadala akong picture on this. Pwede mo bang banggitin isa-isa, Miss Chess, yung picture number 7? Sabi mo kanina, high temperature o sobrang taas, mataas ang lagnat, hindi lang sinat, body pains or body ache, Doc. Tama. Feeling very exhausted. O yung pagod na pagod ka, no? Oo, yung konting akyat ng hagdan, parang hinahapo ka na, di ba? Ito, dry cough. Kasi yung iba, Doc, may plema, so halos wala kang ilabas kapag super flu. O ito, yung ang kati-kati sa lalamunan. Oo, tapos iniihip ka ng ubo, yung ubo mo tuloy-tuloy. Oo. Parang whooping cough. Pero walang plema. Kadalasan walang plema eh. Ang nilalabas nila parang malagkit lang na kulay puting laway. Hindi ka mukha nung ibang ubo na may berdeng plema talaga eh. So pasintabi ho sa mga kumakain, yung mga sensitive sa mga ganitong bagay, pero hindi pumuputok yung ubo, Doc. Tama. Walang idinadahak na yung iba inilalabas, yung iba nilolok. Ayan. So dapat dry cough. Ang senyales ay dry cough pala. Yun At nga. kaakibat niyan, Doc, sore throat kasi ano ba yun dahil sa ubo ka ng ubo? Mahapde, nagsugat na yung lalamunan mo eh. Kasi pinipilit mong idahak pero walang mailabas talaga eh. Okay. Next ay headache, sakit ng ulo, and difficulty sleeping. Siyempre naman, kung inuubo ka ng inuubo, mahirapan ka talagang matulog. Oo. Loss of appetite, posibleng ano yun, Doc? Wala din panlasa, walang pang-amoy. Oo, parang sipon matabang lahat, matabang. Oo. Bakit may kasamang diarrhea or tummy pain? Yan ang pagkakaiba. Ang super flu, nagtatae. Tapos masakit ang tiyan. Nagsusuka? Hindi naman. Nagsusuka. Okay. At may paliwanag dito ang isang doktor nga na espesyalista. Ang pangalan niya si Professor Paul Hunter, no? Ang sabi niya, may kasamang o kaakibat na inflammation sa stomach lining. Super flu, okay. Ang super flu, may inflammation sa stomach lining. Whereas, yung picture number 9 natin na regarding influenza A, nakatutok lang siya doon sa baga. Okay. So ito, hindi lang siya usapin ng baga o hirap kang huminga, pati ang iyong tiyan affected. Oo. Nag-iikot siya sa dugo mo at nag-i-stay din siya, hindi lang sa baga, pati sa iyong tiyan. Okay. Kaya may pagdudumi. Yun. So, nenervyusin ka, kasi nagdudumi ka eh. Okay.
Ano ang dapat observation nila, Dok, na ganito mga sintomas, isang araw o 2 araw o isang araw pa lang dapat medyo magpunta ka na sa ER ba o magpa-admit ka na? Ay, hindi, gradual ito eh. Magsisimula ka muna ng mga parang masakit ang katawan tapos may lagnat. Hindi mo papansinin. Pag tagal-tagal, parang yung lalamunan mo ay masakit na tapos meron ka ng pag-uubo. That's on the second day. On the third day, tsaka ka palang makakaramdam ng parang mabigat yung dibdib mo. Hindi ka makaakyat, parang hinahapo ka ng husto. Then, mararamdaman mo na parang ansama na ng timpla, kumbaga. And that is when the third day na yung super flu kumapit na ng husto sa iyong katawan. Okay. Systemic viral infection ang tawag namin doon. Yan ba ay kinakaya ng mga simpleng paracetamol? Alam mo naman ang Pinoy sa sobrang sipag. Di ko alam kung sa sobrang sipag or dahil sa tindi ng pangangailangan natin, Dok, no? Iinuman mo ng gamot para makaya mong pumasok, magbiyahe at pumasok. Actually, hindi eh. Maging yung mga staff ko talagang nagte-text na absent eh. Kahit na uminom na ng paracetamol, uminom na ng ibuprofen, hindi kinakaya kasi yung buong katawan napakasakit. Tapos ihihiga mo talaga. Ihihiga mo. Ang problema, makakalima o higit pa na beses na nagdudumi ka ng tubig. Ay nako, yan ang mahirap. Hindi ka na talaga makakapasok sa school o kaya sa trabaho pag ganyan. Oo, yan. Yan ang super flu. Another thing is, kapag ordinary flu kasi, 3 to 4 days lang, okay ka na eh, di ba? Ito maabot na 1 linggo. Ang tagal. Tapos nagdudumi ka pa, nagsusuka ka pa? Oo, matagal to. Kaya yung iba, dahil medyo may nervyos na, napupunta na ngayon ito sa mga emergency room. Oo. Yan. Nagre-request silang maresetahan. However, the truth is, dahil virus ito, bagamat re-resetahan kayo ng doktor ng mga antibiotiko, hindi siya actually effective for that. May mga pain reliever kayo, mayroon din kayong mga antipyretic o kontra lagnat. Mga temporary relief lang eh. Talagang hahantayin mong makarecover yung immunity mo eh. Okay. So kung ganitong nararanasan, Dok, sabi mo kanina kapag ka nagkaroon ng complications like pneumonia, yun ang delikado. Kung nagdudumi at nagsusuka, delikado rin ang dehydration, Dok. Yes. Yes. Hindi ka nakakakain. Wala kang gana. Itinutulog mo ng itinutulog, no? Noong nangangalumata ka na. So, pwede kang dehydrated. Pwede kang at that time, hypoglycemic ka. Ibig sabihin, wala kang kain. Tapos, hindi ka makahinga ng mabuti kasi nga, iniihit ka ng ubo. So, bumabagsak pati yung oxygen saturation mo. Ang lagnat mo, halos magka-40. So, nag-aalala yung kasama mo sa bahay. Baka umabot ka sa puntong kukumbulsyonin. Ayun. Talagang grabe yung sakit nitong super flu na to. Sige, baka yung ating mga listeners ay may mga tanong, may mga gustong clarification na ipaabot kay Doc. Ano po yung FB page mo, Doc, o kaya messenger account para pwede sila magtanong? Yung pong pangalan ko na rin muli, Edwin A. Bien. Hanapin nyo lang po yun at baka sakali masagot ko po yung mga tanong nyo. Okay. Pwede rin po kayo mag-PM, mag-message sa MX3 Natural Supplements o kaya sa akin po, Cheska San Diego Bobadilla. Pwede rin kayo mag-text sa hotline number ng MX3 0918-8888-693. Babalik tayo sa usapang super flu. Katuwa nga po natin si Dr. Edwin Bien at ang MX3. Babalik tayo matapos lamang ang ilang paalala. This time check is brought to you by Ace. Wow, ang saya. Isang barangay na labada? Puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride.
Tandaan nyo lang yon. So solid, White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwento. Balik tayo sa ating talakayan. Kasama po natin ang MX3 at si Dr. Edwin Bien, ang ating pong medical doctor. Kung may mga tanong po kayo, may hotline number tayo sa MX3 mismo po ito, 0918-8888-693. Kasama nyo pa rin po Cheska San Diego Bobadilla and Dr. Edwin Bien. Doc, balik tayo sa ating discussion. Okay po. So pinag-usapan na natin kanina, no? Ang super flu ay narito. Matindi ang dinudulot nito ng mga sintomas sa atin. Dasal natin na hindi naman ito mauwi sa pulmonya o magaya noong araw na maging pandemic din. So may mga pamamaraan para we weather the storm. No, itong taglamig lang naman ang ating pinag-aalala hanggang Pebrero.
Huwag kayong mag-worry dahil pagdating naman ng Marso, talagang tatagaktak naman ang pawis natin sa sobrang init tuloy. Oo, may nagbiro nga sa Facebook, Dok, ngayon daw para tayo nakalibreng aircon. Antay lang daw tayo ng ilang buwan, yung likod na ng aircon yung mararamdaman natin, Dok. Actually, no? Totoo yan. Ang init ng simoy ng hangin, inaasahan natin yan sa Marso. Oo, so i-enjoy na muna ito. Sala sa init, sala sa lamig tayo. Pero dapat safe tayo. So kanina, Dok, dapat na ba na mag-face mask na ulit tayo every time lalabas? Kung may nararamdaman kayo, ito nga may payo tayo dito, huwag ka nang lumabas. Mag-call in sick ka na. Kahit nasa bahay ka, kung may mga kasamahan kayo sa bahay, mag-face mask ka na. Kung hindi maiwasan na kailangan lumabas dahil may grocery kayo, etc., mag-face mask kayo sa labas. Yun namang mga walang nararamdaman, wala namang sakit. Hindi pa naman nila kailangang mag-face mask, pero kailangan po nilang maghugas ng kamay lagi. Kung dati kayong nagdadala ng alcohol, na ngayon hindi nyo na dinadala, payo ko, dalhin nyo pong muli para sa konting mga bagay na kapag huhugas o linis tayo ng kamay. Oo. Buti nga yung ibang work setup ngayon, Doc, pwede na yung hybrid. Yung magpapaalam ka na magwo-work from home, pwede ka pa, kung kaya mo naman, no? Kung kaya mo ay pwede kang magtrabaho, may iwasan yung makahawa ka sa opisina. Tama. Halimbawa, bumbero ka, no? Magkukol. Work from Hindi home. pwede yun. Depende sa trabaho, Doc, no? Depende yan sa trabaho. Hindi pwede. Bombero ka, pulis ka, nurse ka. Hindi pwedeng work from home. Oo. Hindi obra. Kaya kailangan nating maging safe. Yan. Para we are productive. Okay. Doc, kapag sobra na yung kanilang vomiting, yung kanilang diarrhea, or severe na yung kanilang chest pains, ina-advise mo talaga na sila ay magpa-ER? Actually, yes. Wala namang masyadong gagawin sa inyo sa ER. Hindi naman kailangang mahospital. Pero maaaring magbigay sa inyo ng fluid replacement therapy. It means lalagyan kayo ng swero. Ang tawag po ninyo doon, dextrose, no? Pero hindi dextrose yung nilalagay po sa inyo. You heard it first dito, no? Sa Lunas. Yung akala nyo dextrose, ang laman nun, asukal. Hindi na po yun ang mga ginagamit namin kadalasan ngayon. Okay. Ang ginagamit namin ay NSS or normal salt saline kasi ito yung kapareho ng pH o ng komposisyon ng dugo ng tao. NSS. Yan. Okay. So lalagyan kayo ng swero. Kung sakali mang mataas ang lagnat ninyo, syempre bibigyan kayo ng pampababa, mga antipyretics kung tawagin. Kung masakit ang katawan nyo, maaaring madagdagan ito ng mga pain reliever. Eventually, kung hindi naman na mabigat yung pagdudumi ninyo, pauwiin din kayo after 2 o 3 hours para doon na kayo sa bahay magpahinga. Okay. Paano pala, Doc, yung mga tao na kapag ganitong malamig ang panahon, ang taas din o napaka-sensitive ng kanilang allergies. So, pwede yun ay makatrigger palalo ng nahirapang huminga, sipon-ubo, Doc? Hindi lang allergies. Ang malamig na panahon nagtitrigger ng kondisyon kung tawagin urticaria. Okay. Siguro marami po sa inyo nakaramdam nun eh. May mga pantal-pantal kayo. Yung pantal nyo parang mapa. Yung iba naman, hindi mapa. Yung tuldok-tuldok na parang tinuldukan sila ng pulang ballpen sa buong katawan. Okay. Pwede rin ganun po yung maramdaman ninyo. So maraming kaakibat talaga itong taglamig natin. Huwag po kayong masyadong magpapanik. Basta ang importante, alam nyo kung ano yung mga first aid na pwede ninyong gawin. Oo. At saka wag mag-self-medicate, Doc, no? Ay, oo, wag. Wag po mag-self-medicate. Lalo na kung may mga comorbidity kayo. Gaya ng diabetes, high blood pressure. Hindi po dapat. Kasi baka malay ninyo, nagse-self-antibiotic na kayo. Wag po yun.
Okay. So para sigurado at safe po tayo, magtanong sa inyong mga doktor. Ngayon naman, just a PM away. Halos karamihan ng mga doktor o kung pinaka-convenient sa inyo, dalhin nyo na ng face-to-face consultation, mas okay yun, Dok. Ako nga sumasagot sa mga text eh. Yung iba nga pinadadala sa akin yung laboratorio eh. Minsan Binabasa nga nyo yung, rin, Dok. yung pagkabasa ko ng laboratorio na ipapadala ko sa maling tao yung findings ko eh. Parang ikaw Parang lang kanina nawawala. napadalahan ko. Pero ang mga ang mga doktor ay pwede ng i-PM ngayon, ano? At mas madali ang communication. So wala na sigurong rason ang ating mga pasyente, Dok, na mag-self-medicate pa o gawa ng sariling diskarte yung kanilang nararamdaman. Opo, and last but not the least, huwag kayo magse-self-medicate, no? Dahil it's common na itong pagkakaroon ng super flu, pwedeng magpataas ng BP ninyo. So matatakot ka, di ba? Pwedeng magpataas ng blood sugar ninyo. Matatakot ka. So pwede kang makakita ng findings sa ihi o sa dugo mo kung magpalaboratorio ka. So pwede kang matakot din. So don't worry much. Ipahayaan nyo yung doktor magpaliwanag sa inyo and comfort you. Ayan. At sa ating pagbabalik, pag-usapan din natin yung mga home remedies na pwede nating gawin kung may mga tao kasi talagang ayaw na nagpapa-ospital, Dok, at saka boring naman daw talaga sa ospital at kayang makarecover daw ng kanilang katawan. Ano yung mga pwedeng gawin sa bahay para mas mabilis ang ating paggaling, mas mabilis ang ating recovery? Katuwang po natin ang MX3 Natural Supplements. Si Dr. Edwin Bien ang nagpapaliwanag ng tungkol sa super flu. Kasama nyo pa rin po Cheska San Diego Bobadilla. Magbabalik tayo matapos lamang po ang maikling paalala. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV.
Para sa karagdagang kaalaman kung paano maiiwasan at malulunasan ng iba't ibang karamdaman, atin ang pakinggan ng programang Pangkalusugan, Lunas. Ayan, balik tayo sa ating talakayan, 8:70 ng tamang oras sa buong Pilipinas. Kasama niyo pa rin po Cheska San Diego, Bobadilla, and Dr. Edwin Bien. Pinag-uusapan natin ang super flu. So sabi ni Doc, kung talagang medyo severe na yung inyong mga sintomas, punta na sa inyong pinakamalapit na doktor or emergency room para kayo mabigyan ng agarang lunas or assistance. Pero Doc, may mga home remedies na pwede rin gawin. Mayroon po. And kung mamarapatin mo, pwede po bang kayo ang magbasa nun isa-isa para yung mga nanonood sa atin, medyo maliwanagan. Tapos ipapaliwanag ko na rin a little bit more about it. Sige, home remedies natin, drinking plenty of fluids. Ito yung water, mga broth o sabaw. Tsa, pwede rin, Doc. Tama po. Hindi sinabing kape. Addict kape. Na 3 beses kung magkape sa isang araw. Ayan, Yung iba, maraming hindi pa. guilty dyan, Doc. Marami. Okay ang kape, kaya lang po at this time, diuretic po kasi ang kape. Dehydrated ka na nga, ikaw ay nagda-diuretic pa. Mas marami kang iihi kaysa ma-retain sa tubig sa iyong katawan. So, wag muna kakape. Siguro isa lang sa umaga pagdating nyo. Pero for the rest of the day, wag na muna. Okay. Avoid drinking alcoholic drinks, Doc. Yung isa pang diuretic yun. Akala natin maganda, nagpapalaka. Kasi yung iba ganito walang mention ng brand, ha? Tortur ako, Doc uminom ako ng gin. Ganon? Walang brand po no binanggit. Pero yung mga may sore throat, umiinom sila ng ng mga mabibigat na alak. Wag po. Muli, bukod sa pagiging diuretic, syempre magpapababa panandalian ng inyong resistensya ito. Para para mamatay daw ang mikrobyo agad, mas matapang, mas effective. Yun ang katwiran nila, Doc, ano? Bulatin nyo i-pilot. Okay, of course, ang smoking hindi talaga ina-advocate, Doc, no? Hindi nire-recommend. Using coffee... Kahit vaping. Vaping? Kahit vaping, wag na muna. Okay. Using cough syrup or cough drops to relieve sore throat, hindi rin, Doc? Kasi may mga over-the-counter na cough syrup, di ba? Yes. Oo, wag po tayong magse-self-medicate. Yun ang ipunto rito. Kasi yung mga over-the-counter na cough syrup, hindi nyo alam kung ito'y bagay para sa inyo. Dahil may mga cough syrup na nakaka-apekto sa puso, sa baga. So mabuti yung reseta ng doktor talaga. Okay. Use daw humidifier for nasal congestion o kaya yung nauso din ng pandemic, magsuob-suob, Doc. Suob, yan. Maganda yan. Yung pagsusuob kasi will help na yung mga clogged nose, clogged throat, in a way, malaking tulong po yun. Parang steam. Ayun, steam inhalation. At last, Doc, yung honey at ano yan, ihahalo ba yan sa medyo mainit-init na tubig, Doc? Ang ginagawa ko dito, ito po yung bawang. Isasangkutsa ko yan sa kawali ng walang mantika. Okay. Kapag brown na siya, brown, hindi sunog, brown. Ilalagay, syempre, dinikdik yung bawang yung bawang. Ilalagay ko yan sa kutsara at ngayon ay papatakan ko yan ng konting honey. Pinapasubo ko yan sa pasyente. Kakatulong ito sa pagpapataas ng resistensya natin. May taglay daw itong honey at saka itong bawang na mga antiviral na ganun din. Sa isang uri ng prutas, meron din pong antiviral property na babanggitin natin. Ayan, maya-maya. Pero Doc, mayroong mga babanggitin din tayo na talagang gamot na ibinibigay para sa may subclade K treatment. O ito yung super flu na treatment, Doc. Opo. Consume plenty of water para hydrate. May mga doktor na maaaring magreseta sa inyo
within 48 hours na nandun kayo sa emergency room, yung mga sinasabing antiviral medicine. No? Ito ay kung severe lang ang kaso nyo. Pero kung sa tingin ng doktor ay hindi naman severe, bihira po kaming magreseta ng antiviral medicine, kundi bigay na lang kami nung mga temporary relief para sa lagnat, sa kirot ng tiyan, at pinipilit namin po kayong matulog ng mahaba. Kapag may super flu, Doc, at nakakaranas ka ng tindi ng sintomas, effect pa rin ba yung mga vitamins natin or mga supplementation? This is the best time. No, when you have super flu, o kahit di pa super, kahit na simpleng trangkaso lamang, your body is trying to fight it. Yung viruses, pinipilit na sukluban nung ating white blood cell. Ngayon, itong white blood cell na to, madali po itong manghina kung walang sustansya yung katawan natin. Yung sustansyang yun, hindi mo makukuha sa carbohydrate, sa kanin, tinapay. Hindi mo yan makukuha sa mga ordinaryong food. So, kailangan ng pagkain mo yung super sustansya, yung mga talbos talaga. But since hindi naman tayo readily available sa mga napakaraming talbos o mga biniblender na gulay na kasama may prutas, yung supplementation will help yung ating white blood cell. Kung tawagin phagocytes, para sukluban itong mga viruses. O yung binanggit mo kanina, Doc, na pwede naming inumin, intake, para una, hindi kami magkaroon ng super flu. At kung sakaling yung iba nakakaranas na ng mga sintomas ng super flu, ito'y makakatulong pa rin, Doc? Yes. May mga suplemento po na ako'y nire-reseta ko. Galing po sa prutas ito. Napag-aralan po ito sa ibang bansa. Mayroon itong tinatawag na mga alpha, beta at saka gamma nutrients na nakita nila may mga antimicrobial property. So mula po ito sa prutas o balat ng prutas na mangustin. Okay. Ito naman, Doc, hindi na kailangan ito ng reseta. Pwede rin isabay sakaling sila may maintenance medicine? Opo. Kung may maintenance kayo, isasabay nyo. Kung nanggaling kayo ng ER at naresetahan kayo ng antiviral, isama nyo na rin i-request doon sa doktor nyo na isulat itong suplemento. Habang kayo ay may karamdaman, walang overdosage ito, so pwede po ninyong i-take yung capsule na ito na 500 mg ng 3 beses sa isang araw. Okay. Para sa karagdagang katanungan, anytime pwede kayo mag-PM kay Doc. Ano po yung hotline number natin, Doc, at saka yung inyong messenger account? Yung number po natin, 0918-8888-693. Yan po. Ulitin ko, 0918-8888-693. Sa messenger po, pwede namang hanapin na lang ang pangalan ko, Edwin A. Bien, para makasagot po tayo. Sige po. At kung may nakalimutan, nakaligtaan, or may maalala ho kayo, kahit hindi po ngayong araw na ito, during the whole week, ay pwede po kayong mag-PM sa akin, Cheska San Diego Bobadili. Forward natin yan kay Doc, o kaya kung kayang sagutin at naaalala ko yung mga detalye ng ating diniscuss, i-reply po natin yan doon sa ating Facebook page, Cheska San Diego Bobadilla. So Doc, maraming salamat at sana'y mawala na yung mga sintomas na nararamdaman. Hindi magkahawa-hawa yung ating mga kababayan dahil meron ngayong umiikot na super flu. Opo. Parang parang Marvel Super Comics ang dating. Super flu! Parang pang superhero, no, Doc? Opo. God bless po everyone. Keep the faith and praying na kayo po ay iligtas sa maraming mga karamdaman. Ayan. Stay healthy and stay maingat din naman tayo sa ating kalusugan. Kumbaga, ginagawa natin yung ating part para tulungan palakasin ang ating immune system. Naging kapartner po natin ang MX3 Natural Supplements hatid sa atin ng DMI Philippines. Sila po ay available sa lahat ng leading drugstores nationwide, pati po sa online. Hanapin niyo po yung kanilang shop name na MX3 Natural Supplements sa Lazada, Shopee at sa TikTok. Pwede rin po sa kanilang mismong website, mx3ph.com. At kasama niyo rin po si Dr. Edwin Bien. Doc, maraming salamat once again. Maraming salamat, Chess.
Maraming salamat. God bless and good evening po. At good evening sa lahat ng mga tumutok sa atin ngayong episode. Nakasama niyo rin po Cheska San Diego Bobadilla. Susunod na po ang programang Lunas Extension kasama naman si Faith Salaver Clamor. Mga kalunas, tandaan, bawat karamdaman ay kayang lunasan. At para madagdagan pa ang kaalaman, manatili pa ring nakikinig dahil ang Lunas may extension na sa ilang saglit. Lunas Extension. Hindi lang sa Mega Manila, pati rin Amoy forever. Amoy LQ.